Pilipinas, kumusta po kayo? Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa mga ka-coffee natin abroad, magandang araw po sa inyo. Na-turnover na po ni Senator Ping Lacson sa Ombudsman ang mga detalye, ang mga ebidensya na mukhang magdidiin kay Alan Peter Cayetano patungkol po sa mga allegedly maanumalyang projects diyan po sa Taguig. Aray mo! Pakak, ano to, Alan Peter Cayetano, ha? Ikaw, ha, kung magsalita ka sa impeachment trial, no? Akala mo napakalinis, Akala mo perfect, Kakatanggol mo kay Sara Duterte at kakapuna mo sa mga kapwa mo senador, sa gobyerno. Ikaw pala, may mga itinatagong lihim. Hoy! Magkakabulgaran na po, yan, ha? Lawyering for Sara ka pa, napaka-perfect mo. Unang-una, Senator Judge ka, supposedly. Hindi ikaw ang abogado ni Sara Duterte, hindi ikaw yung nagtatanggol kay Sara. Bilang Senator Judge, you are expected to be impartial, di ba? Dito sa pagdinig na yan, pero ikaw ay napaghahalataan na makasara. Pilit mong pinagtatakpan si Sara, para ka ng defense, pinagtatakpan itong malapit na pagbubukas ng kanyang mga bank records at tax records dahil mabubulgar na bilyonaryo talaga itong si Sara Duterte at hindi ordinaryong tao gaya po ng inyong pinapalabas. Kaya lahat kayo dyan, kayo mga biased senators, na mga senator judges na biased, para na kayong defense, yung defense expected mo talaga ipagtatanggol si Sara. Pero kayo mga biased, halatang halata kayo. Pia Cayetano, ikaw mismo, Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, Amy Marcos, buti ka nakakulong yung isa si Marcoleta O sige, dito muna tayo sa ebidensya patungkol po dito sa Taguig Infrastructures na ipinasa po ni Ping Lacson sa Ombudsman. Mukhang malapit na rin po humimas rehas itong si Alan Peter Cayetano. Aray mo talaga, oo. Senator Panfilo Ping Lacson said on Tuesday, ngayong araw po mismo yan, sinabi niya that his office turned over to the Office of the Ombudsman all the documentary and testimonial evidence he collected from his probe into Taguig infrastructure projects. Bakit may merit itong pinasa ni Ping Lacson? Knowing Ping Lacson, kung nakikinig kayo ng mga plenary sessions dyan po sa Senado, kung nakikinig kayo sa mga investigasyon, kapag nagpresenta si Ping Lacson, very detailed, detalyado, at lumalabas yung pagiging dati niyang investigador sa Philippine National Police. Mahusay po mag-gather ng mga ebidensya itong si Ping Lacson. In short, hindi siya simpleng senador lang. Siya po ay investigador. Siya po ay nangalap ng mga dokumento at yung mga dokumento na nakalat niya sa kanyang mga investigasyon, ayan na, pinasa na sa Ombudsman. Mukhang mabilis para makumilos ang Ombudsman ngayon, ha. Aray mo talaga dyan, Ping Lacson. Yari ka talaga dyan, Cayetano, no? Lacson's inquiry into the infra projects in Taguig, the bailiwick of Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, bailiwick, ibig sabihin po, baluarte ni Alan Peter Cayetano, began amid an escalating feud between the two senators. Maganda nga itong ka-coffee. Ako actually, no, kumbaga, ayaw natin na may away, di ba? Lalo dyan sa Senado, ayaw natin. Pero kung titingnan mo yung silver lining, sabi pa ni Catriona Gray, kumbaga, kung titingnan mo yung positive effect ng away nila dyan, ng sigalot nila dyan, nagkakabulgara ng silat sila lang din. Di ba? Yung baho ni Senator A, halimbawa ito ni Cayetano nabubulgar. Si Cayetano naman, kung ano-ano mga binubulgar, hindi natin alam kung totoo, parehas naman sa both sides Kung totoo, depende nila kung sino yung mas matibay na ebidensya. So sila mismo, nagkakabulgaran na. Therefore, lumalabas itong mga issue nila, yung mga baho nila, at nagli-lead into further or thorough investigation ng Ombudsman o ng Sandigan Bayan o ng mamamayan mismo. Mapapahiya sila sa taong bayan. And in the next elections, posible hindi sila iboto sa mga ganitong mga nangyayari. Kumbaga, yun ang positive side ng bulgaran nila dito, di ba? Sabi ni Lacson sa kanyang post, total, mahilig naman si Cayetano sa social media, o ginantihan siya ni Lacson sa social media rin. Sa Twitter, nag-post si Lacson, and I quote, "This morning, we turned over to the Office of the Ombudsman for their further evaluation and motu proprio investigation." Ano bang bata mang basa dito? Motu proprio
yung basa ng iba, no? Pero yung iba, motu proprio. Basta motu proprio investigation, all the documentary and testimonial evidence. Dalawa po ha. Documentary, ito yung siguro mga kontrata, mga bidding documents, documentary, mga dokumento, mga ebidensya na sumusuporta doon sa claims ni Lacson na merong anomalya sa mga infrastructure projects dyan po sa Taguig. Yan po yung mga documentary requirements at meron din po siya mga testimonial evidence. Pag sinabi mo po mga testimonial evidence, ito po yung may mga tao na nagsasalita, nagbibigay ng testimonya, mga nagpapatunay. And I suppose ito po ay mga recorded videos, recorded audio na sinasabi nila ito yung anomalya, ito yung mga nangyari, alam nila kung ano yung nangyari dyan sa infra projects na yan dyan sa Taguig. Pinasa na po nila action yan. For example, official records culled from government websites, while others were supplied by reliable sources that we have gathered so far. Sabi po ni Lacson, talagang kawawa si dito, si Mama, si Alan Peter Cayetano, no? Dahil di talaga siya tatantaran ni Lacson dyan eh. He said they are looking at cases of plunder. Naku po! Plunder! Marcoleta! Para kay Marcoleta lang yan. Plunder po ay hindi available. Hindi ka makakapagpiyansa sa kasong plunder. Once na may imbestigahan na yan, ma-determine mo kung may probable cause yan, warrant of arrest yan. Mabilis pa naman kumilos ngayon. Mabilis mag-issue ng warrant of arrest. Aray mo talaga. Mukhang hindi na matutuloy. Mukhang mauuna pa si Alan Peter Cayetano na makukulong bago magkaroon ng conviction o ng botohan. Kung si Sara ba ay makukonvict o siya ay maa-acquit. Mukhang mauuna pa dito si Cayetano, no? Plunder, malversation, violations of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, among others. Napakarami pala nito, oh. Lacson says, probe into Taguig projects identifies 3 alleged bagmen. Uy, 1, 2, 3. 1, 2, 3. May 3 bagmen. Ito yung gusto natin dito. Nakikimarites lang tayo dito, no? Nagkakabulgaran, eh. Just as we thought, last year that Bulacan was the microcosm of flood control project anomalies, Taguig is something else. Kumbaga, akala nyo, epicenter ng nakawan ang Bulacan sa mga flood control projects. Ito pong Taguig ay something else. Employing old and new tricks. Grabe ha, nakita ko yan sa social media ng isang araw, no? Isa lang yung picture na ginamit sa accomplishment report, pero magkaibang projects na nakita na natin yan. Nabulgar na po yan sa mga investigasyon dyan sa Senado. Hihingi ng budget. Halimbawa, sige, budget natin dito sa isang project na to, isang ilog, no? 100 million. Isa pang ilog, magre-request ulit, 100 million. So, ang ina-expect natin dyan, 2 magkaibang ilog yan. Or kung isang ilog by phases. For example, first 100 meters, yung second project, next 100 meters, no? Pero ang nangyari dito, sa nakita ko sa social media, magkaibang project, magkaibang budget ha, pero iisang location, iisang accomplishment report. Di ba? Yan nga nabulgar sila Alcantara sila Henry Alcantara ng DPWH Yung pictures, kasi pag niliquidate mo yung project, kailangan mo ng accomplishment report. At isang patunay na talagang natapos yung project, gagamit ka ng litrato, gagamit ka ng pictures. So ang naging modus dyan nila Alcantara, same picture para sa different projects. In short, kasi ghost nga yung isa Hindi naman talaga nila ginawa yung project na yan. Kinuha lang nila yung pondo, wala talaga yung project na yan, hindi nag-exist. Pero sa report na gagawin nila, kumukuha ng pictures na luma. Galing sa ibang projects. Yan yung nangyari. Yan yung nakita ko sa social media na pinost ni Lacson. Employing old and new tricks. Talaga madiskarte, no? Like passing off an illegal reclamation project as slope protection structures. Grabe, oh. Passing off an illegal reclamation project as slope protection structures with several ghost projects. Ang intindi ko dyan kasi bawal, illegal yung reclamation project na gagawin nila dyan, palulusutin, flood control project yan. Kailangan natin harangan yan para hindi bahain. Yung pala reclamation ang nagaganap. Oy, kayo ha, mga diskarte ninyo, binubulgar kayo ni Lacson dyan, Cases of double appropriation. Yun yung kinikwento ko sa inyo kanina. 2 budget, let's say isa 100 million, yung isa 150 million para sa iisang project lang. Pero 2 budget. Ay, naku po, exciting to ha. Ang dami talagang talamak na nakawan. Sa totoo lang, mukhang nakakatawa siya pero yan po yung reality ng Pilipinas. Matagal nang ganyan ang nakawan sa gobyerno. Si Digong mismo alam niya, kaya nga tayo napipikon dyan kay Digong
Alam niya yung matinding nakawan na yan sa DPWH particularly kasi silang lahat na nag-implement yan eh. Hinayaan lang ni Digong yan eh. Hindi na kayang banggain eh. Yung mga official sa DPWH at mga congressman o mga senador na connected sa mga yan. Kaya hinayaan lang ni Digong yan. Hindi na binulilyaso yan. Hindi niya, tawag niyan? Parang pukyutan. Diba? Pag pukyutan, kapag na-trigger mo yan, hahabulin ka. Hindi kaya ni Digong yan. Si PBBM lang gumawa yan. Double appropriations, recycled photos belonging to past and already completed contracts to bill and collect for new ones. In fact, nakakolekta pa dahil sa lumang picture. All controlled by one person, dating as far as 2019, sabi po ni Lacson. 2019 pa. 2019, sinong presidente? Si Digong. Sinong speaker? Si Romualdez ba? Hindi. Yun ang pinupunto ko sa inyo. Panagutin ang dapat managot. Si Presidente, binanggit niya kakasuhan si Romualdez, walang problema dyan. Kasi sabi naman ni Romualdez, kasuhan nyo kami, o sige, magsampa kayo ng kaso, sasagutin namin sa tamang forum. Pero yung punto ko rin, hindi ko kinakampihan si Romualdez hindi magagawa yan ng iisang congressman. Hindi magagawa yan ni Romualdez lang, kung totoo man yan na ginawa. Kasi ang project implementer ay DPWH. Sila't sila yan. Malaki ang kanilang papel dyan. Yes, may mga congressman na sabwat dyan. Pero di ba pwede lahat ituro kay Romualdez yan o sa isang congressman? I hope you get my point, no? Ito for example, 2019 pa ito. Itong kalukuhan dyan sa Taguig, allegedly, sabi ni Lacson. Sino bang Senate President dyan? Sino bang House Speaker dyan? Sino bang Presidente dyan? Mga bata ni Digong. Nung panahon ni Digong, sino naging Speaker? Alan Peter Cayetano. Di ba? Nagkaroon pa nga siya ng issue kay Lord Alan Peter Velasco. Lord Alan Velasco, walang Peter. Diba? Lacson said that for the period 2020, panahon ni Digong yan, to 2025, panahon ni PBB yan, Taguig has accumulated at least 14.4 billion pesos worth of infra projects. Napakalaki yan. 14.4 billion pesos. He previously disclosed that they identified 3 bagmen and alleged they found double appropriations from their probe. We hope the excellent research and investigative work that my staff did in this regard won't be wasted and will contribute to the Ombudsman's effort to expedite their investigation. Dapat lang talaga. At mapanagot ang dapat mapanagot. Kasi again, pera ito ng taong bayan. Imagine 14 billion pesos. Sabihin natin, hindi naman lahat yan nanakawin, di ba? Let's assume 50%. Ang ninakaw dyan, that's 7 billion pesos. O sige, let's say 25 billion, 25% lang. That's 3.5 billion pesos ang nanakaw sa kaban ng bayan. Kaya hindi dapat basta nalang palampasin yan. No, Alan Peter Cayetano. O sige, sagutin mo ito. Sabi ni Cayetano, sumagot siya, I welcome that Lacson's filing. I welcome that yung pagpa-file po ni Lacson. Because in the same way that I will tell everyone that there should be accountability, the same applies to me. All I am saying is that it should be done in proper venue at the proper time, sabi po ni Cayetano sa kanyang online selling, sa kanyang Facebook Live. Correct. Ano ba yung proper venue? Ombudsman. O yun nga ginawa ni Lacson, pinasa yung mga dokumento na yan sa Ombudsman. Now, di ba may mga aligasyon ka na nagdoble yung SALN ni Lacson. O isampahan mo rin ang kaso. Pero bakit wala kang maisampang kaso? Bakit wala kang maipasang ebidensya? Kasi hirap kang humanap ng ebidensya laban dito kay Ping Lacson. Talagang nahahalata ka. Alan Peter Cayetano. Sige pa more. Mabubulgar na rin yung baho mo dyan. Komento po ang inyong opinion, reaksyon. Mga gusto nyo sabihin, ilagay dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, subscribe po kayo. TikTok, subscribe po kayo. I'll see you ka-coffee in my next video.